Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Before ako pumunta sa korte ngayon, sa araw na ito, sa isang court dito sa Metro Manila, sa kaso po na unlawful use of means of publication na isinampa ng NBI kay Ka Eric, ay magbibigay muna tayo ng pananaw. No? Nakasmile pa rin si Ka Eric, ha? Kahit na 6 active cases ang inaharap ko po on my part for the last 8 months na po ito. Sige-sige ang trial or ang mga court schedule. Every week halos nasa korte po ako. But that's part of the decision that I made, na manindigan sa tama, magsalita ng totoo, at isulong po ang tamang pagbabago laban sa abuso at pangungurakot na ginagawa ng gobyerno sa kasalukuyan na nagpapahirap sa ating buong mamamayan. Well, pag-usapan po natin itong umiinit na banggaan ng iilang mga senador dyan sa loob ng Senado, lalo na po ang grupo ni Ping Lacson na nasa 13 Judas group. 13 Judas talaga. Sa part nila, tinatawag sila ng taong bayan na 13 Judas. Kasama dyan si Joel Villanueva na duwag at walang bayag, na nanikluhod at lumuhod para lamang isalba ang sarili niya. Iniwan niya ang mga sumasama sana sa independent block ng Senado. Ngayon, nandun siya sa 13 Judas. Kasama dyan sila Escudero na nauna ng tumawid. No? But nonetheless, ito pong pinakamaingay na attack dog ni Marcos ngayon sa loob ng Senado ay pinapangunahan ni Ping Lacson. Pinuntirya niya si former Senate President at ngayon ay leader ng independent bloc ng mga senador, si Senator Alan Peter Cayetano. Tapos sinunod niya na pati ang kapatid na si Senator Pia Cayetano. At may binubulgar siya na may mga insertions sa budget daw itong magkakapatid. At ang kanyang insinuation ni Ping Lacson ay malisyuso. Sinasabi niya na may pananagutan ito sila sapagkat sila ay nagsagawa ng mga pagpapalusot ng pundo sa budget. Without any proof ng kanyang sinasabi, nagpropaganda siya. Aba, pinatulan siya ngayon ni Senator Pia Cayetano. No? Hindi lamang si Senator Alan Peter Cayetano ang naging matapang. Sabi ni Senator Pia, at kung totoo ito, mukhang hindi naman binawi itong pahayag na kumakalat sa social media kahapon. Sabi ni Senator Pia Cayetano, tigilan mo ako, tigilan mo kami, bakla. Wala, hindi niya pinangalanan ang bakla. Pero the insinuation points to Ping Lacson, kaya siya lang naman ang bumiray. Hindi kami ang atakihin mo, ang unahin mo, para hindi ka halata, yung pag-imbestiga dyan sa mga kasama mo na nasasangkot sa katiwalian at korupsyon. Yan ang tono o yan ang timpla ng pahayag na ginawa ni Senator Pia Cayetano. Tigilan mo kami, bakla. Hindi po tayo natatawa sa bakla. Hindi tayo homophobic. Pag sinabi pong homophobic ay parang nanggagalaiti ka at galit ka at nasusuklam o nandidiri sa mga bakla. Hindi po ganun ang pagkatuno natin. Natatawa tayo doon sa paggamit ng term na bakla na alam natin ang tinutumbok si Ping Lacson. Not because of the bakla term, kundi duwag ang ibig sabihin yan eh. Diba? At ginagamit niya ang koneksyon niya sa Malacanang at sa kapangyarihan para lamang mag-atake ng kapwa niya senador. Kagaya ng pag-atake niya at hindi siya nakaporma kay Senator Marcoleta, minaniobra niya sa ombudsman at kay Marcos na maipakulong si Marcoleta. No, yan po ang kabaklaan ni Ping Lacson. Kung pagbabatayan itong mga pahayag ng pagpapatungkol or insinuation of assertion na ginagawa ni Senator Pia Cayetano. Sino pa ba ang tinutukoy niya? Kahit hindi niya direktang pinangalanan si Ping Lacson, ang pagsagot niya, tigilan mo kami, bakla. Unahin mo muna na maimbestigahan at mapapanagot yung mga kasama mo dyan. Ibig sabihin po yung majority group na nandun sila Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, sila Hontiveros,
sila Tito Soto na mga itinuro na sangkot din sa anomalya sapagkat kaya pinagtatakpan nila si Marcos Jr. at si Romualdez sapagkat kapag natuloy ang patas, totoo at matuwid na pag-iimbestiga through the Senate Blue Ribbon Committee investigation ay ma-establish ang involvement nila sa sindikato ni Marcos. Yun ang punto ni Senator Pia Cayetano. Unahin mo muna yan. Ang Tulfo Brothers, ang daming akusasyon laban sa kanila. Ng mga katiwalian at abuso sa pondo at lahat ng ito konektado sa sindikato ni Marcos Jr. The way na ito ay ibinunyag sa maraming mga social media forum. And even sa investigation mismo, lumalabas ang pangalan ng mga ito. Kaya naman, mga kababayan, may punto ang pagpapahayag na ito ni Senator Pia Cayetano, not because homophobic din siya or galit at nasusuklam siya sa isang bakla. No. Ang pagtukoy na bakla, sa pagkakawa ko, ang political connotation, yung wala kang paninindigan, yung ikaw ay sip-sip at mapanghamak sa iyong kapwa mga public official at nagkukunwari ka. Kaya bakla ang tawag sa iyo. Dahil parang ito ay colloquial term, no, ng kabaklaan. So, yan po ay normal na mga paggamit ng political colorful na description. Pero natutuwa tayo na tinumbok yon ni Senator Pia Cayetano. At alam natin na ito po ay isang head-on declaration ng isang hindi pa natatapos na political war inside the Senate. At sinabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, pumunta ka ng Taguig, no? Referring to Lacson, at lulunurin ka namin hindi sa baha, kundi sa katotohanan. Ayan. Mabulaklak din ang mga birada ng magkakapatid na ito, no? Tigilan mo kami, bakla. Well, kung patungkol po sa gender issue o sa preference mo kung ikaw ba ay straight na lalaki, straight na babae, baklang babae o baklang lalaki, nasa sayo yon. Pero yung pagtukoy sa iyo na bakla ka dahil wala kang paninindigan, wala kang bayag na manindigan ng tama, nagpapasipsip ka para makakuha ka ng pabor, political or financial at ano pa, kabaklaan po yung pagtawag dyan. Kaya doon ko tinitingnan yung terminolohiya na ginamit ni Senator Pia Cayetano, na tigilan mo kami bakla, unahin mo muna yan dyan, ang mga kasama mo. But ito po ay seryoso. This is a declaration of political war na hindi pa natatapos at marami pa ang sasambulat. Tinumbok na rin ito ng minority group nila Senator Alan Peter Cayetano. Ang minority group ay sila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, magkakapatid na Senador Villar, Mark and Camille, si Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Yan na lang po at Senator Lorin Legarda, Senator Amy Marcos. Sila na lang po ang natitira, no? I think siyam na lang sila lahat, no? 8 na lang, no? 13, tatlo ang wala, 16, 8 na lang ang natitira. No? Kasi si Bato wala, si Marcoleta wala, si Jinggoy wala. So may 13 sa kabila, 16, 8 ang active pa na mga senador na nasa so-called independent minority. Ayan. Pag sinabing independent minority, hindi po sila nagpapatali sa liig at nagpapahawak at hinihila sa ilong ni Marcos at ng grupo nito. Na tinatawag din ng kabila na maliban sa 13 Judas, tinatawag din sila na, dami nilang tawag sa kanila, tinatawag din sila ng mga senador ng Malacanang. Obviously, stating the fact na sila ay working and standing for the interest to protect Marcos so that they can get benefit. No? Yun po ang ibig sabihin ng mga senador ng Malacanang. No? At si Ping Lacson, itinuro ito ni Senator Alan Peter Cayetano na mastermind doon sa isinagawang pag-atake laban kay Senator Bato de la Rosa na inilunsad nila Trillanes at ng NBI, resulting sa pagtakas at pag-iwas ni Senator Bato de la Rosa na siya ay mapadukot at may patapon sa Netherlands gamit ang peke, bogus, questionable at walang bisa na arrest order
ng isang banyagang entity like the International Criminal Court. Kaya umiiwas at hindi nagpapasakop dyan si Senator Bato de la Rosa, which I think tama lang yun. Habang tahimik at tamimi ang Korte Suprema na desisyonan kung valid at enforceable ba ang ganitong uri ng kalapastanganan ng ICC na ginagamit at kinakasabwat ni Marcos Jr. Laban sa kanyang political enemies at ang pinakaunang biniktima nila, si former President Rodrigo Duterte. Ngayon, itinuturo din po ni Senator Alan Peter Cayetano at ng grupo nila dyan sa may Senate Independent Minority Group na si Ping Lacson din ang nagmaniobra sa nangyari kay Jinggoy Estrada. At pati na po lalo na sa mortal na politikal na kaaway ni Ping Lacson sa loob ng Senado nang nandyan pa siya si Senator Rodante Marcoleta. So itong pagka-insidious, pagka-diskartidor na masama, yan ang ibig sabihin ng insidious masama na diskartidor. Insidious ni Ping Lacson, binulgar ito ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga, ang pasimuno din para itulak ang investigasyon di umano sa pagkakasangkot ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa nangyari noon na Southeast Asian Games Organizing Committee noong 2019 nang siya ay Department of Foreign Affairs Secretary pa. Pinakalkal din po ito ni Ping Lacson. According kay Senator Alan Peter Cayetano, with the aim na mabubutasan nila ang proseso ng batas at maisasampahan ng kaso na plunder si Senator Alan Peter Cayetano at magiging non-bailable so that he will also be taken out from the Senate at ipapakulong kagaya ng nangyari po kina Senator Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta. Wow! So yan, itinuro yan. Mismo, without hesitation, ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, si Ping Lacson ang birador nila dyan. At siya ang nagsisilbi na principal operator sa maruruming laro ng politika laban sa kapwa niya, senador. At ngayon, pinatotohanan na naman na ito, yung pananaw na yan ni Senator Alan Peter Cayetano ng pagiging sangkot bilang operator ng Malacanang at ni Marcos, ni Lisa Araneta at ni Romualdez, si Lacson sa loob ng Senado para magsabotahe sa independence ng Senado according kay Senator Alan Peter Cayetano. Tinawag na naman siya ngayon na bakla without directing the bakla call to him, pero wala nang ibang pinatungkulan ang sagot ni Senator Pia Cayetano na tigilan mo kami bakla. Unahin mo munang imbestigahan at papanagutin mo dyan ang mga kasama mong mga kurakot. Ayan. So umiinit mga kababayan itong political war sa pagitan ng mga senador at ang isa sa mga birador na nag-i-insinuate na may tuloy-tuloy na banggaan sa giyera politikal sa loob ng Senado ay walang iba kundi ang itinuturo na Special Agent of Malacanang na si Ping Lacson. May isa pang Special Agent ng Malacanang si Marcos at si Lisa sa loob ng Malacanang, sa loob ng Senado, si Tito Soto. Yan ay ayon sa mga pumapasok na political information. Ay obvious naman na itong tandem ni Soto at ni Lacson, sila po ang nagpadumog doon. According kay Senator Alan Peter Cayetano, nagtanim ng mga NBI operatives hanggang sa nilusob na ang Senado. Ayun! Kaya pala, gusto niyang tanggalin na rin hindi lang si Marcoleta, kundi itong magkapatid na Cayetano. Dahil tinik sa kanyang lalamunan. Sinita na rin ito ni Senator Amy Marcos, si Ping Lacson. At sinabihan siya na ayusin mo ang iyong mga pang-iintriga dahil hindi kami matitinag niyan. Ayan. So tinawag siyang intrigiro at manunulsol. No? Yan po ang mga katawagan kay Ping Lacson sa loob ng Senado. And I think tumutugma naman ito sa aktwal na mga pinaggagawa niya. Instead na ipagtanggol ang katotohanan at integridad sa loob ng Senado, pilit na ibinao ni Ping Lacson at ginawang salaula at hindi nakapanipaniwala ang kanyang Senate Blue Ribbon Committee investigation na hindi natapos-tapos dahil hindi nakapanipaniwala. Katawa-tawa na ang nangyari. Pangalawa, inatake nila ng mga legal maneuverings, legal offensive, and political demolition work ang kapwa niya senador para lumpuin ang oposisyon na tumutuligsa sa kaabusuhan
at kakurakutan ng gobyerno o administrasyong Marcos Romualdez. Tinira niyang kapwa niya mga senador. Yan ang in-expose ni Senator Alan Peter Cayetano. At siya ang itinuturo, ulitin natin, na mastermind, pasimuno, manunulsol at operator nila Marcos at nila Lisa Romualdez para tanggalin dyan si Senator Marcoleta, i-neutralize si Jinggoy Estrada, ipakulong siya at muntika na nilang mapadukot pati si Bato de la Rosa. At ngayon, kanila pang binubuliglig at sinasabotahe ang natitira pang mga independent bloc sa minority, yung 8 na lang. At lumalaban ngayon, openly sa kanya, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano at pati si Senator Amy Marcos. Siyempre, hindi rin yan papatalo si Senator Robin Padilla at Senator Loren Ligarda. Medyo tahimik lang po itong tatlo. Si Senator Bongo, siya ang magpapaliwanag kung bakit medyo tahimik siya at hindi pumapalag ng masyado. At ganoon din po ito magkakapatid na Villar. Pero si Senator Loren Ligarda ay mukhang nakakatunog na ikakahon din siya kasama sa anak niyang si Congressman Leandro Leveste. Wow! Di ba? Gaano kadumi ito? Ipapakulong mo ang kapwa mo mga senador, ipapadukot mo sa isang agency of government in the guise of implementing a foreign issued warrant of arrest subject of an issue to be resolved by the Supreme Court, kaya napilitan tumakas, speaking about Bato de la Rosa. At ipinalusob ang Senado habang nakaiskapo kayo. Yan po yung mga binulgar ni Senator Alan Peter Cayetano, and we believe there are sources of information providing that kind of expose. Kaya nga lumalabas na ang main na birador, operator at special agent at saboteur sa loob ng Senado, according to Senator Alan Peter Cayetano and his group sa minority, ay si Senator Ping Lacson ang itinuturo. Wow! At ngayon, nakabangga na naman niya sa kanyang mga palusot na kunwari expose. Hindi pa nga niya nasasagot itong nasaan ang 67 contractors na sinasabi mo. Napapangalanan mo at papaimbestigahan sa Senado at papanagutin. Wala na. 1 week lang ang press release, wala na. Gimmick lang lahat. Dahil hawak sa liig, hila sa ilong itong si Ping Lacson ng Malacanang, lalo na ni Marcos at ni Lisa Araneta. Yun ang lumalabas sa mga pagpapahayag na tinutumbok nila Senator Alan Peter Cayetano. Pero, hindi rin po mawawala ang political backlash laban kay Senator Ping Lacson. Basang-basa na siya. At isolated na po sa taong bayan, hindi na siya makapagpostura na Mr. Clean, Mr. Advocate, Mr. Crusader. Wala na. Ang tawag sa kanya ay sell out. Nabenta na doon sa mga gumagawa at nagpapatupad ng malawakang korupsyon, sindikato na uri ng panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Doon na nakalinya si Ping Lacson. Kaya tama yung sabi sa kanya at natawa ang mga netizens nang yun pa'y kumalat, tigilan mo kami, bakla. Mga kababayan, very interesting po ang nagaganap na mga political war sa Senado, pero yan ay refleksyon kung paano binubulok at sinisira ni Marcos at nila Romualdez ang mga institusyon ng gobyerno, lalo na yung sana ay bahagi ng ating democratic check and balance like the Senate. Yung sa House of Representatives, rubber stamp niyan po. Matagal na pong sinalaula at tinarantado ni Marcos at ni Romualdez ang House of Representatives. At kaya nga nakikita natin kung gaano katarantado itong House Prosecution Panel sa kanilang political demolition attack kay Vice President Sara Duterte in the disguise of Senate or impeachment trial di umano. At ngayon, ang Senado, winasak na rin ni Marcos para mapagtakpan at hindi bumuelo ang lubusang paglalantad ng kanilang kasindikatuhan sa malawakang korupsyon at malubhang pandarambong sa kabanang bayan, lalo na ang mga nawala na 1.9 trillion pesos sa flood control na naging flood control scam of the century. Mga kababayan, so abangan po natin ang iba pang twist and turn dito sa tumitindi
na pagtindig at paglaban ng iilan na lang silang natitira na Senate Minority Group senators laban sa maniobra, intriga at mga mapanghati at mapangwasak na diskarte ng grupo nila Ping Lacson, the way things are being exposed right now, nila Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Pia Cayetano at nila Senator Amy Marcos. Maraming salamat sa pagsubaybay, pagtiwala at inyong pagsuporta para kay Ka Eric sa ating channel, sa ating mga videos. Utang na loob ko po yan sa inyo at saludo. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas ating mahal, may God bless and protect everyone, and Allah be with you sa mga Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.